Duterte appointees, sinasabi ko dito, binabasa natin yung balita, will soon occupy all the top posts at the office of the Ombudsman. Kung bibilangin natin ang mga appointees ngayon sa mga constitutional office, meaning to say, pag sinabi mong constitutional office, kamukha niyang Ombudsman, Supreme Court, di ba? COMELEC, mga kaibigan, mga constitutional office yan eh. Itong mga appointees na inuukupahan na ngayon ng mga matataas na pwesto ng mga appointees ni Digong nyo. Lalo na sa ombudsman dahil yung pinaka number 1 ombudsman si Samuel Martires eh. Bilib ako rito eh. Simbilis ni Yoyong Martires sa basketball ito eh. Di ba yung si Yoyong Martires, natatandaan ninyo, mabilis yun eh. Maliit pero mabilis. Isang tanggapan na supposed to be o na ang tungkulin nito ay mag-imbestiga at mang-usig ng mga nasa gobyerno na naakusahan ng graft and corruption. Yun na nga naman eh. Mga kaibigan, sipin mo, ang mga itatalaga mo ay doon sa pwesto na ang tungkulin ay mag-imbestiga at mag-prosecute o maging taga-usig ng mga opisyal sa gobyerno na naaakusahan ng graft and corruption, ng pandurugas o pagwawaldas ng pera. It's crucial who the President decides to place in these powerful positions. Ito raw ang crucial, mga kaibigan. Ang presidente ang nagdidesisyon sa paglalagay sa pwesto dun sa mga makapangyarihang pwesto. Especially if they enjoy, lalo na kung sila'y nagtatamasa ng kanilang pagiging malapit o personal na kaugnayan sa magtatalaga sa kanila sa pwesto, mga kaibigan, o ng mga malalapit sa kanya. Ayan. The Deputy Ombudsman for Mindanao na itong gustong makuha nitong law na ito, LO, will typically have the last say on cases involving Mindanao public officials. Ito ay siya ang makapangyarihan doon. Siya makapagdidesisyon, makagagawa ng desisyon para sa sino mang public official. Mula sa local yan. Basta ikaw ay nasa Mindanao. Including the President's children. Siyempre, LGU yung mga anak niya eh. Di ba? Local government officials eh. Ngayon, itong balaki na ito na magtalaga ng panibago na namang panibagong appointee. Ito naman, alinsunod sa batas, walang nilalabag, no? Kasi ang appointing power presidente. Constitutional office. Pero once na ikaw ay naitalaga ka sa constitutional office, katulad ng ombudsman, yan Supreme Court. Creation yan sa konstitusyon. Mga kaibigan, COMELEC, hindi ka na pwedeng tanggalin. So, dapat ang maging attitude ng isang appointee sa alinmang constitutional office, maging independent ka. Hindi ba? Kasi wala nang makapagtatanggal sa iyo. Maliban na kung gumawa ka ng kawalanghiyaan. Hindi ba? At ikaw mapa-impeach. Di ba? Mga kaibigan. Pwede yun.
Ha? Kaya lang, yung mga tanggapan na yan na kung tawagin ay constitutional office, dapat yan independent yan. Ha? Once na ikaw ay naitalaga dyan, hindi ka na pwedeng alisin dyan eh. Hanggang matapos ang term mo eh. Kung gaano katagal ang term dyan na sinasabi, kung abutin mo yung edad, ha? Mga kaibigan, o kung ilang taon ang dapat mong ipagserbisyo dyan, wala nang makapagtatanggal sa iyo dyan kung wala kang kaso. Ha? Mga kaibigan, so, hindi ka na dapat magpahawak sa ilong. Di ba? Kahit dun sa nag-appoint sa iyo. Kaya ka lang niya in-appoint sapagkat in-exercise niya lang yung powers sa ilalim ng batas. Yung ikaw ay ma-appoint, di ba? Nag-appoint siya, hindi ko mo in-appoint ka niya, kailangan kang magpatuta. Kaya binuo yung mga tanggapan na yan sa batas, mga kaibigan, para magkaroon ng mga check and balance eh. At lalo na ang ombudsman para sugpuin ang katiwalian, talamak na katiwalian sa pamahalaan. Hindi ba? Yun ang purpose eh. Wala naman siyang, wala kang dapat tanawing utang na loob. Lalo na kung ang appointment, ang pagpili ng ia-appoint, yung karapat dapat. Di ba? May criteria, kaya nga dumadaan yan sa JBC. At pag nakita, ang problema ngayon, hawak nila lahat eh. Ang problema pang isa, yung JBC, kahit na i-recommenda nila kung sino para sa kanila, ang karapat-dapat sa palagay nilang o gusto nilang maitalagang sa pwesto, katulad ng Ombudsman, Supreme Court, pwedeng baguhin ng presidente. Dahil ang appointing power ay siya. Siya yung appointing power. Bali yung JBC, hanggang doon lang sila sa interview at recommendation. Yung pagsasubmit ng pangalan ng mga sa palagay nila ay pwedeng mapwesto sa mga nababanggit nating tanggapan na yan. Mga kaibigan, wala eh. Siyempre, ang itinatalaga ngayon ay mga bata nila. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano nga Dynasty, alam nyo ito nung bagong upo si Digong nyo, alam nyo, ibinubuga natin sa radyo. Tayo kasi, kaupo pa lang kasi, sabi ko nga, kinampanya natin. Pero alam nyo kung ano ang unang-una na natatandaan ko na ating iminumungkahi, ipinapayo sa programa natin na dapat bigyan ng atensyon, pangunahing bigyan ng atensyon nitong si Presidente Digong nyo, isama sa legislative agenda ng kanyang administrasyon yung paglikha ng batas laban sa political dynasty. Naging bingi sila ron, di ba? Sinadya ko yun Kasi dynasty sila Doon masusubok sana kung nagkataon lang na ika nga, walang ibang pagpipilian sa Davao, di ba? Walang iba. Pero meron tayong konstitusyon may saligang batas tayo. Anti-political dynasty law under the Constitution. Pero yung sinasabi doon sa batas na yon na kailangang lumikha
ng enabling law. Ha? Eh sino ang gagawa ng enabling law? Di ba ang Kamara at ang Senado? Walang kumibo. Yan ang una. Tinesting ko ang gobyerno ni Digong nyo kung talagang tototohanin yung paglilinis sa ating pamahalaan dahil naniwala tayo kasama sa kampanya niya yan di ba? Kasama sa kampanya niya yung graft and corruption. Yung graft and corruption, anak yan ng political dynasty. Kakambal yan. Kung hindi man anak yan, kakambal yan ng political dynasty. Mga kaibigan, kapatid ng political dynasty. So doon natin tinesting Tingnan mo mga walang hiya. Ano pinagkakabalahan? Yung 100% foreign ownership law. Na ang mga dayuhan ay magkaroon ng karapatang magmay-ari 100% dito sa Pilipinas ng mga negosyo tsaka property. Sa konstitusyon natin, 60-40 Yung 60 in favor of Filipinos. Kumbaga investment mo hanggang 40% lang. Hindi ka pwedeng 100% magmay-ari. At yan ay ginagawa nila para sa China. Sipin mo, hindi pa nila binabago ang konstitusyon. Wala naman tayong charter change. Isipin mo, tinatapakan ng isang mas mababang batas yung pong batas ng konstitusyon. Hindi po pwede yun Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang batas na labag sa konstitusyon. Sa anumang probisyon ng konstitusyon. Pero dito, ginagawa nila yun, di ba? Meron na yan, nakahanda na yan Baka itong eleksyon na ito, isa sa gagamitin nilang para makakuha ng pondo sa eleksyon, sa incheck. Yan. Pag nanalo tayo ngayon, eto na, tapos na ang komida China. Yari na ang komida China dahil yung batas, ipapasa na lang. Pasado na sa Kamara, mga kaibigan. 100% ownership. Sipin mo, yun lamang 40% na investment na pwede under the Constitution. Napakalaki na ng mga nawawalang pribileyo sa mga Pilipino. Di lalo na kapag may 100% ownership na rito, mga kaibigan, na batas, lalong wala nang matitirang pribileyo ang mga Pilipino dahil aagawin na ng inchik ang pribileyo. Agawin na nila. So, saksak nyo lang sa utak ninyo kung gaano ka crucial itong eleksyon na ito. Tingnan ninyo, nakahanda na lahat. Wala na silang pananagutan. Pagkatapos ng eleksyon na ito at hinayaan natin na magtagumpay ang kabuktutan ng administrasyon ngayon, na kundi man sila ay sa paraang kabig nila ang papalit sa kanila, sila rin, mga kaibigan, very crucial ito, napakadelikado. Marami nang mawawala. Lahat na pwede nang magnakaw sa gobyerno. Ayan na, nilalagay na nilang isa-isa, di ba? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit
kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,